May na-viral na pumiyok. Si Bini Maloy. Trending na trending. Ikaw ba naniniwala pumiyok? Diyos ko po. Oh. O, napanood niyo ba yung ano? Yung asap? Ha? Alin doon? Trending Mama Loy. Wala ka bang data, Mama Loy? Diyos ko. Hindi niya kinanta. Bakit? Sa kanyang concert sa US. Bakit? Eh, binawalan siya. Nino? Huwag mo nang kakantayin. Pero sinulatan siya. Ha? Oo. Ang goal, baka pwede mo namang kunin si Tita Gina Pareño. Oo nga. Nang makaarte naman, regalo mo na kay Tita Gina sa kanyang kaarawan. Ito na ang latest, kaya tumutok ka na, dali. Ito na nga! Ito na ang mga marites, kaya i-chika mo na, dali. Ito na ang latest! La 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 la, i-chika mo na, dali. Ito na ang latest! La 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 la, i-chika mo na, dali. Ito na ang latest! Hello mga ka-abdi, dito po ang inyong mga linggo. Dito po si Mama Loy. Po si Jota Poco. At ito naman po si Papa O, si Audrey Cañas. Ano pa nga ba ang lagi nyo hinihiling sa amin? Ay! I-chika mo na. La 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 la. I-chika mo na. Dali. Parang ba yung dance step na naman, Nay? Sabi niya siya dance step, hindi siya sumusunod. Hindi ko bulaklak ako sa dibdib. Ano bang pinaproject mo dyan? Siyempre, usong-usong ngayon ng beanie. So, bini ka. Yes! Diba? O, diba? Sumasakay kasi may Bini Maloy, Bini Mika, Bini Aya. Eh, ikaw, sino ka? Bini? Bini the Pooh. Ha? Ayan, o, Bini. Pwede. Pasok. Yes, Oo, Bini the Pooh. Ay, pinagandaan mo yan, ha? Oh. Bakit? Tito Oji, Mama Loy, pinag-uusapan nga pala ngayon ng Bini. Bakit? Lagi Tapos naman na na. nga. Ang pinag-usapan kasi nga, yung 3 days sold out na sa Araneta. Oo. Oo. Hindi, meron pa, Tito Oji. Ano yun? May na-viral. Ha? Na pumiyok. Ano yung ikaw? Hindi ako! Eh, Bini ka eh. Oo, si Bini Maloy. Ako? Mama Loy ka! Okay. Bini Maloy. Pumiyok. Saan? Sa isang performance. Ayun, oh, trending na trending. Trending na trending yan, Tito Oji, dahil pinagtatalunan yan. Yung mga fans? Yes! Sa comment section. Oo. Paano mga sinasabi doon? Eh na, kesyo hindi daw pumiyok, na sabi pumiyok daw. Kasi di ba minsan yung mga singers sa sarili ng kanta, minsan binabago nila. Oo. Kaso nga lang, pag minsan binabago nila, minsan naliligaw ng landas. Medyo na out of tune, di ba? Oo, actually lalo na maiintindihan mo kung totoong pumiyok yan kasi nga grabe din ang hato nila sa dance floor. Oo. So medyo may kasamang hingal yon, kaya minsan nadadamay pati yung lalamunan o yung vocal cords. Kaya ganun nila nakakanta yung kanta nila mismo. Oo. I'm sure yung iba rin nakakapanood niyan eh. Oo. Ano bang mako-comment nila dyan? Oo nga. Kasi ayaw naman nating ma-judge yan si Bini Maloy. At saka hindi naman tayo expert. Oo. Tayo nagbabase lang din sa lagi nating naririnig. Siyempre kung iba yung tono na alam natin para doon, tapos biglang naiba, eh sila rin naman na nag-iba. Oo. So, kumaga may karapatan sila ibahin yung tono nila, di ba? Correct. So sa tingin nyo ba, sumablay o na out of tune? Oo. Or pumiyok? Or ginawan lang ng bagong areglo yung part na yun ng kanta, di ba? Isipin na lang natin na ginawa ng bagong areglo. Iniba yung tono. Yes, yan nga ang sabi Tito Oji dahil nga yung si Elaine Duran ng grand winner ng Showtime, kinulot niya yung kantang yun. Kinulot niya. Oo, so baka daw ginaya ni Maloy. Eh, kanta nila yun, ba't gagayahin nila yung ibang nakikanta lang sa kanta nila? Yan ang hindi ko alam. Ikaw ba naniniwala, pumiyok? Alam mo, Tito Oji, hindi ako expert na singer ha. Pero ilang beses ko pinanood yung kanta, pinakinggan. At
bilang si Manoy, kababayan ko si Lemery. At saka bilang ako ay marunong din namang makinig sa mga kanta. Wow, kahit hindi ka singer? Yes. Ang masasabi ko lang, Tito Ogie, is no comment. Tito Ogie, mahirap ka lang. Parang puyat ka na. Grabe yung taping na yun. Parang puyat, parang pati yung gulat mo puyat. Pasensya na kayo, nanibago katawang ko. Dahil pa na yung taping namin. Diba, lagari. At yun din naman nagsabi Tito Ogie sa performance na yun. Baka sunod-sunod nga yung pag-guesting nila, baka napagod. Napagod. Yun nga yung iniisip din naman ng ibang fans, no? Yes. And siguro yung since 3 days sold out ito, no? So, syempre wala nang atrasan yan, no? Syempre iisipin ng mga manonood sa third day, naku, baka wala nang maibigay sa atin ng Bini. And I'm sure naman meron, para maging 3 araw na sunod-sunod sila. Pero syempre, kung ako lang manonood noon, so first, second, third na araw nila, doon ako sa first. Kasi nandun pa yung excitement. Nandun yung boses nila na talaga ipinagpahinga nila. Ako feeling ko sa second day. Kasi kumbaga parang na-break in na sila diba? Parang nung first day, yung mga learnings, ma-apply na nila sa second day, diba? May mga adjustments, diba? Pero, diba, kasi pag first kasi, parang mas gusto ko makakita ng human sila. Na pwedeng magkamali kasi tao lang. Naman. Pwedeng pumiyok kasi tao lang, di ba? Kaya kasi ang tingin ng iba dito parang perfect sila, na hindi magkakamali, hindi pipiyok. Yun lang ang problema. So kung ako first day, ang pipiliin ko, ikaw second day. Yes. Ikaw, Josa, first day bang pipiliin mo? Second day o third day? Kung gusto mong manood. Ay, hindi ako manonood, Tito Ogie. Hindi ko... Bini yan? Oo. Ba't hindi ka manonood? Ano ka ba? Ay, hindi ako manonood. Ba't ka nga hindi manonood? Wala na ng ticket, sold out na. Tingin niyo ako. Gusto pa natin ng first day, second day. Wala nga pala ng ticket. Paano tayo manunood? May ginawa nila ako sa mga mag-a-upload. Walang kunin kaming ticket. Correct. Hindi naman kami nagpaparinig kung may compli, no? Pero basta wala ko kaming ticket. Baka marinig tayo yung Tito Roxel Likigan. Maring mo naman hindi. At ni Direk Loren Jogi. At nakakaloka dahil kabisado ni Mira yan. Diba? Lahat ng Bini, 7-year-old kid ko. Wow. At nakakaloka, minsan nakita kami ng anak ko kasi Tagaytay nag-aaral. Diyos ko dahil, puro card. Wow. Sa Jollibee yata. Ay, oo, di ba yung pinapabili niya? Yung Bini cards. Oo, Diyos ko, kilala niya yung mga Bini. Yes. Tapos pati yung mga kanta, kabisado ng anak ko. Oo, ang galing. Nakakaloka. Pero hindi ka naman nagpaparinig ka Direk Loren Jogi, Talagang minention mo talaga si Direk Loren Jogi, Oo. Huwag mo na minention si Ay, baka bigyan tayo. Tita Cory Medalis din. Oo nga pala, Tita Cory. Huwag na hindi matay ng hingi. Ano ka ba? Okay na Tinatanong mo nga lang kung hindi ka naman nagpaparinig. Di ba hindi? Hindi talaga. Basta happy tayo na sold out ang tickets ng Bini. Yes. At ito na sasabihin ko sa kanila, no? Kung sakali man na merong mga pagkakataon dito sa kanilang pag-awit na sila'y medyo sasaliwa ang tinig o mawawala sa tono o pipilok, di ba? Basta lagi natin isipin na tao lang din sila. Yes. Nobody is perfect. Hindi po sila recording. Hindi sila plaka. Diba? Kakatapos lang ng ganyang issue kay, diba, Arnel Pineda. Bakit? Yung recently, diba, yung sarili niyang kanta, para daw hindi na-hit yung nota. Hindi naman problema ng mga tao yan Oo. Yung hindi na-hit ni Arnel Pineda yung nota ng sarili niyang kanta. Ang problema ng mga tao ay magbilang ng 1 million. Ha? Oo. Bakit? 1 million na magko-comment yata o magla-like para siya ay mag-retire na. Yung kasing challenge niya ng before. Diba? Challenge ni Arnel yan. Hindi naman na natuloy. Hindi na natuloy kasi baka walang 1 million. Ibig sabihin, tuloy mo lang, Arnel. Yeah! Diba? And speaking ng pagandang boses, nakakaloka ito, Diyos ko po. Napanood niyo ba yung yung asap? Ha? Alin doon?
mag-data, Mama Noy. Hindi yung aso, nakakaloka. Diyos Yung ko alin talaga. doon? Hindi, nanonood ako. Iba'y na-tense ako dito kay Jonah. Akala ko, Ay! pipiyok eh. Oo nga. Diyos ko. Ay, Sobrang Diyos ko, Diyos ko. taas. Sobrang taas, Diyos ko. Mhm. Ang galing. Grabe yung falsetto niya, no? Grabe. O, ito, ayan, oh. Pati si Clarice de Guzman, tsaka si Morissette. Oh, di ba? Ang galing. Jonah, ikaw na. Operati? Oo, ito naman, operada. Di ba? Ha? Anong pina-opera? Ha? Anong pina-opera? Ba't parang wala? Eh, di ba nagpatanggal nga na para magpakabit ng caps? Ay! Oo. Akala ko may tinagawa. Ano pinagawa? Parang pinasira eh. Pupunta pala ang Thailand, kaya pupunta tayo sa Thailand, doon pala magpapagawa. Ay, nako. Sa, di ba? Oo. Jonah, you're so galing. Super! Grabe. Sana all, di ba? Pero may ganung tinig na nanggagaling sa isang petit na katawan, nakatulog na. Oo. Eto na nga, nakakaloka, di ba? Pinalakpakan si Jonah. Yes. Aba, naudlot ang pagpalakpak kay Joey Generoso. Ay! Oo, ng dating member ng Side A, ang lead vocalist. Nabitin sa pagpalakpak yung mga audience na, no? Kasi yung inaasahan ng mga tao sa kanyang concert abroad sa US. Ito ha, naku, hindi kinanta ni Joey. Ay, anong kanta ba yan? Oo, yung Forevermore. Paano yun? You were just a dream that I want you. I never thought I would be like you. Pati yung boses mo, puyat, ha? Ay, hindi naman. At saka dapat magkaroon tayo ng comment kung dapat pa ba siyang kumanta. Ano siya na, no? Hindi, yun, di ba? Gusto pang Joey Neroso, yun Oo! ang dapat kinakanta niya, hindi niya kinanta sa Bakit? kanyang concert sa US. Bakit? Eh, binawalan siya. Nino? Huwag mo nang kakantayin. Pero sinulatan siya. Ha? Oo. Oo, huwag mo nang kakantahin yan. Kaya naman, bilang pagsunod, hindi niya kinanta. Pero si Medwin ng True Faith na nanonood that time ay umakyat para kantahin yan. Kasama si Noel Cabangon. Oo, habang si Joey Neroso na siyang umawit niyan, nagigitara na lang. Nagigitara si Joey, samantalang si Josa nanggigitata. Yes. Parang naggaganong pa ng leeg. Naglilibag naman siya. Parang dumi-dumi ko naman sa inyo. Oo, grabe, no? Talaga yung audience na may clamor na kantahin, pero hindi niya talaga kinanta kahit isang sentence dun sa isang line. Baka kasi mademanda siya. Oo nga, na pinagbawalan siya nung bagong side A. Nung sumulat nung kanta nung Forevermore. Ay, yung side B ito. Ay, hindi. Ito na kasi di ba wala na siya dun sa side A ngayon. Oo. So ngayon... Si Joey Benin ba yan? Oo, yun. Kasi nga, nagkasabay din yata yung show nila sa US. Na yung side A may show. Tapos itong si Joey G may show din. Yan, kaya pinagbawalan siya na kantahin. Ako naman, sana hindi na pinagbabawalan. Kaya lang, di ba? Kasi nagiging ano yun parang flagship ni Joey Neroso. Yung kanta na yan. Kasi talagang pag nakikita siya, alam ng mga tao yan ang kakantahin niya. Kaya lang, yan nga nangyari. Pero tinoon naman talagang sumusunod sa usapan. Itong si Joey, hindi niya talaga inawit. Oo, kaya lang, feeling ko lang naman ito.
pagka ganyan na hindi na inawit ni Joey, hindi ito nakakalakas ng racket. Hindi ito nakakalakas ng pagkuha sa kanya. Oo, baka humina yung market value. Kasi, ba't pa natin imbitahan si Joey? Hindi na pala niya kakantahin yun. Yun lang ang magiging problema dyan. Hindi naman kayanay dahil lang nagsabay nga yung show sa US. At baka nasa repertoire nung side A na kakantahin nila yung show nila. Kaya hindi nila pinapakanta kay Joey G. Sana doon lang, no? Pero pag halimbawa yung mga ibang mga gigs, pwede na ulit niyang kantahin. Ayun nga, kaya lang nga, di ba? Mas maganda siguro kung may problema si Joey Benny, si Joey Generoso. Oo, dapat mag-usap sila. Baka magka-up sila ng isang desisyon na amenable naman ng parehong parties. Oo. Wala talagang forever. Diba? Wala talagang forever. Kaya siguro hindi na pinakanta. Ayun na. Anyway, nakakalungkot yan for Joey. Kasi signature song niya yan eh. Yes. Oo. Parang pag sinabi mo, pagdating ng panahon, sa Sigera lang yan. Diba? Pagdating ng panahon, baka ikaw rin at ako. Bakit di panain ang kanyang damdamin? Mali! Oo, binago. Akala ko kanina, binago lang yung tono. Pati pala lyrics, binago na. Ay, nako. Basta ha? Nakakaloka. Alam niyo kung bakit nakadilaw si at may bulaklak pa dyan sa kanyang dibdib, itong si Josa. Kasi, bakit? Gusto niyang batiin si Tita Gina Pareño ng happy birthday. Yes, belated happy birthday, Tita Gina Pareño! Si Tita Gina na naalala ko noon na sinabi niya at hanggang ngayon, pa rin ang kanyang statement, na sana ay may magtiwala pa rin sa kanya na producer para siya'y paartihin dahil namimiss na niya ang ilaw at ang tutok ng camera. Yes, yun ang kanyang birthday wish actually. Pero kahit yung interview nyo, naalala ko, yun ang talagang desire niya. Na gusto ko pa rin po magtrabaho, gusto kong umarte, gusto ko maramdaman yung tutok ng spotlight. Correct. Diba? Ayaw mo, Tita Gina, no? Baka naman merong iba dyan. Talagang ikaw naman ang gagawing lola. At yung mga ganyan, di ba? Biglang dudulog sila kay Tanggol. Tanggol, baka pwede mo naman kunin si Tita Gina Pareño. Nang makaarte naman, regalo mo na kay Tita Gina sa kanyang kaarawan. And knowing Tanggol, si Coco Martin, talagang mahilig naman magbigay ng break yan si Coco. Kasi galing din naman siya sa wala noon. Binigyan din ng chance. At ngayon, ibinabalik lang niya. Kumbaga, pay it forward siya. And speaking of Batang Quiapo, nice natin congratulate si Direk Richard Somes. Kasi director na siya ng Batang Quiapo. Congratulations, Direk! Richard! Yes! Ako, mas lalo siguro na yung abang natin ng mga action. At saka yung mga, sabi nga niya collaboration na ng Direk Coco. Mas eksklusibo ang mga eksena. Ayan, ako, Diyos ko po. Basta ha, yan ang abangan natin kapag nag-iba yung mga disenyo ng mga eksena o ng mga linyahan at ng mga action scenes, andyan na si Direk Richard Somes. Pero okay din yun na kasi parang naman medyo mabawasan ng trabaho sa Direk Coco. Pero mo, ikaw na yung nag-isip ng script, ikaw pa yung creatives, ikaw pa yung director, ikaw pa yung actor. Wala kang magagawa, Loy. Kasi ganun ka-passionate si Coco. Hindi mo maalis sa kanya yan. Nakahinang na yan sa puso niya. Kaya naman hangang-hanga sa kanya si Lopi ko. Diba? Sa aking interview, diba? Talagang hinangaan niya si Mokang itong si Tanggol. At syempre, ayan na naman oras na naman para i-promote natin itong Quizmosa. Sa TV5 po yan pagkatapos ng Itbulaga, 2:30 Yes! Lunes hanggang Sabado po yan. Kung ipikit-pikit na ako, galing po ako sa puya. Galing po yan sa quiz misa natin. Yes! 28,000 kung ikaw yung chika winner. Tapos, another 30,000 kapag napanalunan mo ang jackpot round. Yes! Total of
50,000 pesos. Excited ako maglaro dyan, Tito Orgy. Kaya yung ibang nagtataka, bakit hindi raw nila napapanood online? Sa YouTube man o sa Facebook. Papanood nyo rin po someday. Ako someday. Kasi nga, mapapanood nyo muna ito sa Free TV. Yeah. Importante, buksan po ang TV ninyo. Kahit wala pong internet, o kung naka-cable man kayo, doon nyo i-switch sa TV5 para mapanood ninyo. Kasi wala pa siya sa YouTube at sa Facebook. Kaya. Ayan. Diyos ko, may nakakuha na, di ba? Sabi niya, ang dali ng tanong. May nakakuha agad. 50,000 agad yan. Palo-palo. Ganon. Sino kaya ang mananalo? Kay Brenna, kay Lloyd, at kay Josa Poco. At sa isa pa, makakalaban nyo doon dahil 4 kayo. Tito Orgy, bigay mo na sa amin na sagot. Kailangan namin ng pera. Ay, naku, alam mo na, napaka-fair ko sa ganyan. Yes. Magkamatayan na. Gusto ko fair and square. Tama. So, when fair and square, Ano na ba yung sagot na? ang sagot. Bibigay ko yung sagot. Pero, hindi nyo malalaman ang tanong. So ninuhula namin yung tanong. And with that, mga kaibigan, ito po ang inyong mga lingkod. Ito po si Mama Lloyd. Mga nanonood sa amin, hindi pa namin subscriber. Please subscribe now na. Click nyo natin yung subscribe button na nandiyan sa ibaba. At kung naibigan nyo pa ang ating episode nito, meron kayong komento sa lahat ng aming chika, comment below, click like button at huwag kalimutan i-click ang notification bell. Kaya pag click niya, kayo unang-una mananotify na meron kaming latest update. Yes. At syempre, pang kanya-kanya naming channel. Yes, sana manood at mag-subscribe po kayo sa channel ko. That's Mama Lloyd. M-A-M-A-L-O-I. Meron po tayong bagong vlog dyan. At syempre, nais natin magpasalamat sa MV Skin Beauty and Wellness Center for our skin, face, body, and wellness. Diyan lang po yan. Sa Mother Ignacia, sa tapat po ng ABS-CBN sa Grandia Place. Yan pong dahilan kung bakit ganyan ang kutis na. Walang wrinkles. At walang wrinkles. Oo, ito. At kung bakit po kantong-kantong ngayon yung aking ano. Dahil kinakanto ka. Uy! Hindi! Kinanto ka eh. Kinanto ko ng ano, ng NB, hinaifu eh. Di ba? Kaya meron akong jawline ngayon, di ba? Diba? Dahil kinantong ganyan eh. Yung magpagawa kayo, Diyos ko talaga, hindi niya pagsisisihan. Yes, Promise. lalo na po yung kanilang mga drips po. Yung iba't iba nila mga drips are imported from Switzerland. Correct. Kaya talagang sigurado kayong kalidad. At syempre na kung kayo naman ay mag-travel, para hindi kayo matakot at makabahan na baka bogus, di ba? Scammer. Or budol yan. Ako, dito na po kayo sa Trajet. Pag Trajet, legit. Yes. Trajet International Travel and Leisure. Yan, Yan po ang mag-aasikaso ng inyong tour, packages, o yung family tour ninyo. Yes. At very affordable ang mga packages na i-offer nila sa inyo. Pati yung visa, mag-a-assist sila na. Di ba? May visa assistance din po sila. Kaya excited na kami sa Thailand. Yes. In November. Trajet ang nag-ayos niyan. Di ba? Ang bongga. Kaya try nyo na rin, kami nag-Korea na, nag-Japan na. Yes. Trajet ang umayos. Kayo diba? pa. Oo. Kaya nakabalik kami dahil sa Trajet. Uy, grabe. Sasampal na Sa iba ba, hindi nakakabalik? Matando ka ng taon, Diyos. Ayan po check niyo po yung social media accounts po nila. At syempre, kung kayo po ay teacher na may 2 years experience at nais niyo po magtrabaho abroad, naku po, eto na po ang chance nyo to work in the US and madala ninyo po yung mga pamilya. Diyan lang po kayo mag-apply sa RCC Staffing Solutions USA. Legit po yan. Walang budol din po dyan. Yung mga Pilipina nandito sa Pilipinas, hindi ba? Yes. Na meron at least 2 years silang experience sa pagtuturo. Naku, gusto nyo mag-US. Eto na, i-PM nyo yan. Tapos i-inquire na ninyo. Yes, Ayan, para kayo na malaman magpuntahan dyan. Para kailangan malinaw ang mga pag-uusap. Okay? True! Napakagwapo ni Boss Romer, lady. Diba? 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 Payat-payatan ng lolo. Napakasipag, talagang punta siya ng punta sa iba't ibang states na nangangailangan ng teacher para malaman niya yung mga oportunidad para mabigyan yung ating mga kababayan ng trabaho, di ba? Correct. Oo. At syempre pa,
nakakaloka. Nanganganak ang mga bilang ng mga supporters ni tumatakbong mayor ng Maynila na si Sam Versosa. Nakita mo, ayan kasi naman di ba? Hindi rin yan budol. Yan ang isa pang hindi budol. Hindi rin scam. Dahil siya ay spam. Spam ang pinabinigay, di ba? Ang bongga. Alam niyo naman, sa mga panahon ngayon, yung mga matatamis ang dila. Ay, nako, yung baba lang ng baba. Wala namang binababa. Ay, ano ba? Baba ng baba doon sa mga nasasakupan. Pero wala namang binababa. Ay, eto nga si Sam Versosa na, kita mo, hindi pa nauupo. Yung kanyang pangako na ang mga seniors ay makatanggap ng 2,000 na ayuda. Binibigay na. Di ba? Kahit hindi pa man din siya nakaupo. Kaya nga ngayon ibang mga nakakabasa at nakakaalam na taga-ibang lungsod, wala na lang nasasabi kundi, sana diba? Ay, ang dami niya ng bashers. Ay, talaga ba? Bakit? Siyempre, natatakot sa kanya. Gumaganon di ba? Congratulations in advance dyan sa iyong pasabog, ha? Yes. At maraming salamat sa pagmamahal mo sa mga Manileño. Yes. Talaga genuine yung kanyang love. At saka sa Kasuso Foundation. Sa Kasuso Foundation, nagbibigay sa amin. Sa Dugong Ari, Dugtong Buhay, nagbibigay din yan. Tapos yung mga pinapatayo yung mga dialysis and diagnostic centers. Di ba? Ayan. At syempre pa, Bini Josan. Yan yung pinakamagandang narinig ko sa inyo. Pero may kilala. Gusto mo nga Bini Pasan? Ayan, din pa ako may social media account from TikTok, YouTube, and Facebook. At maraming salamat sa Deluxe Spa located at Scout Fernandez. Dyan ako nagpa-hot stone. Wow! Parang gusto ko nga pumunta. Pumunta kasi edit ang kunin mo. Hilot tsaka hot stone. Dito ko. Ang sakit ko. Saan ba? Dito na yun. Masakit kita! Parang may galit. Grabe Sabi ko mag-jerk ka. Teka, nawala. Ay, gusto mong balaki. Ay, hindi okay na. Hindi okay na. Baka pag di ka malalamig. Parang may galit ka talaga kay Mama Loy. Kasi naman lalig ka Ayan, syempre pa ang aking panayam pa rin kay JK Labajo. Grabe ang revelasyon dyan ni JK, no? At talagang kaming dalawa lang nag-usap, kaya hindi niya alam. Nakalimutan niya may camera. Ganun siya, naging kakampante. Sa OGPS Inspired. Yung concert po niya, November 29. Tama na. Sa MOA Arena. Bongga. Paubos na. Ay, naku, bilisan niyo na ho. At syempre pa, maraming salamat sa The Brand Bar. Thank you so much yung mga legit, tsaka yung mga branded na shirts. Naku dyan, legit talaga yung Waechos kasi nagkita kami niyan sa New York. Wow! Parang kami, hindi pa namin natanggap yung t-shirt. Pag nagkita kayo sa New York. Ay, ano po. Kasi malayo yung Cubao sa amin ngayon. New York City. USA. Okay. Ano po ba? Yan. Ang gaganda ng mga tinitinda nila. Promise. At ito naman po ang inyong lingkod, Papa Osin Diaz, na laging nagsasabi at nagpapaalala sa inyo na sa tuwing gigising po tayo, tuwing umaga, huwag na huwag po tayong makakalimot na magpasalamat sa Panginoon dahil tayo kanyang ginising. Ibig sabihin, may mission pa rin po tayo sa buhay. Sabay-sabing, every gising is a blessing! At ano pa nga bang lagi nyo inihirit sa amin? Ichika mo na! La 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 la. Ichika mo na! Isa pa! La 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 la. Ichika mo na! Ano mapakita natin dito yung Bini, no? Yung ating team song. Alin? Chika mo Saan na natin dali. kakantahin nila? Hindi, kakantahin yung team song natin. Paano? Kaya sana ma-invite natin, pero dahil hindi pa natin kaya, ako na muna. Kaya nga, paano kanta natin? La 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 la, ichika mo na dali.
Mas maganda pag ako lang. Ano? Talagang Hindi nga eh. dali. Kaya pala sabi ni Don, ng editor, ba't para daw iba yung tono nung pag kinakanta na, yun pala yun. Sabi niya parang may ibang boses. Oo. Kinukulot ko lang, dali. Sino ka dyan? Jonah. Jonah? Ang munting prinsesa. Ha? Akala ko Jonah. Ano? Jonah. The Explorer. O, ayan ba? Ay, nako. Yung utang mo. Ha? Ano Wait utang? lang ako. Jonah. Jonah? Magbabayad ka na ngayon. Jonah. Ah, Ha? Jun na yun!